Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa lahat ng manonood. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Lanto. At ang kwento na ibabahagi ko ay ang aking karanasan nang minsan akong nagtrabaho sa lugar ng San Enrique, sa Iloilo. Dati akong trabahador ng tubo. Kumbaga, isa ako sa sumasaka tumaani ng tubo sa San Enrique. Lumaki ako sa isang lugar kung saan malapit sa Mount Bayoso. Hindi ko nababanggitin pa ang barangay dahil marami pa rin ang naninirahan sa lugar na yon hanggang sa ngayon. Hindi mahirap manirahan para sa akin sa ibaba ng bundok ng Mount Bayoso dahil napapalibutan ng talon ang lugar na ito. Kung kaya't sagana ito sa tubig. Sagana din ang kabundukan ito ng mga hayop, kagaya ng usa na sa Pilipinas lamang matatagpuan. Baboy ramo, iba't ibang uri ng malalaking ibon na sa panahon ngayon ay bihira na lamang nating makita. Minsan nga, hindi na. Bukod pa dito, marami ring naglalaki ang mga ahas sa lugar. At ang mas nakakatakot ay ang ahas ng ulupong. Isa ito sa mas lumalaki at lubhang makamandag na klase ng ahas. Sanay ako sa pangangaso, Sir Seth. Ito ang libangan namin ni tatay kapag wala kaming trabaho sa patag. Meron kaming munting kubo sa taas ng bundok na Mount Bayoso. Marami ang natatakot umakyat sa bundok na ito dahil kilala ito sa peligrosong klase ng mga hayop. Ewan ko ba sa mga kabarangay namin? Ayaw na ayaw nilang mga aso. Pero madalas naman silang naghahanap ng karne ng baboy ramo. Sa tuwing naglalako kami ng panindang halamang ugat sa patag, kagaya ng kamoting kahoy, kamoting baging, ilos at kung ano-ano pa. Kasama na din ang mga prutas na kadalasan ay sa gubat lamang makikita. Isa na doon ang bunga ng ratan. Isang araw, habang nangangahoy, inabot ako ng uhaw kung kaya't pumunta ako sa may talon. May kataasan ng talon na ito. Hindi din kami basta-basta pumupunta dito dahil ayon sa aking ama ay mariit ang lugar na ito. Yung mariit, yun ang tawag sa lugar na madalas pinamamahayan ng mga taglugar. Laban lupa, engkanto, aswang, at kung ano-ano pa. Hindi ko na lamang inisip ang mga sabi-sabing yon. Sa isip-isip ko pa ay magtatabi-tabi na lamang ako. Naparami ako ng inom ng tubig. Masarap ang hagod sa lalamunan ng tubig sa talon na yon. Maliban sa malamig ay napakabanayad nito na parabang hinahaplos ang lalamunan ko. Masarap sa pakiramdam na parabang ramdam ko ang pagdaloy ng tubig sa mga ugat ko noon at naghahatid yun ng banayad at komportableng sensasyon. Napapikit ako ng mata habang nilalasap ang banayad na paghagod ng tubig sa lalamunan ko. Pagkamulat ko ng aking mata, napatingin ako sa ibaba ng talon. Sa may bagsakan ng tubig sa isang maliit na ilog. Nakita ko ang isang napakagandang babae. Mag-isa, pero masaya itong naliligo sa ilog noon. Napakanipis ang mahaba at kulay puti nitong damit. Animoy isa itong diyosa na naligaw sa gitna ng kabundukan. Maya-maya pa, bigla itong lumingon sa kinaroroonan ko. Laking gulat ko na makita ko ang patulis nitong tenga at maliliit at matulis nitong mga ngipin. Bigla akong tumilapon sa malayo, Sir Seth, sa hindi ko mapaliwanag na dahilan. Para bang sinuwag ako nun. Nang lumingon ako, ay nakita ko ang napakalaking usa. Yun yung sanhi para tumilapon ako sa isang napakayabong at napakataas na mga damo na kung tawagin sa iligay noon ay baho-baho. Hindi ako kaagad nakatayo, Sir Seth. Pinipilit ko sanang gumalaw ng mula sa nagsisayabungang mga puno. Ay nakarinig ako ng parabang isang matinis na tinig noon. Nakakapangilabot ito. Kasabay ng tinig na yon ay napakalangsang amoy na tila ba amoy ng isang isdang bilasa.
Nanahimik ako at nakiramdam sa paligid. Doon ay nakakarinig ako ng mga hakbang. Napakaraming yabag. Nang masipat ko ang isang napakalaking usa. Matikas itong nakatayo habang kaharap ang isang nilalang na animoy may palikpik ito. Pero may mahabang buhok nun. At ang likod nito ay naroon pa ang telang puti. Sa isip-isip ko ay ito yung nilalang na nakita ko kanina sa may ilog sa ibaba ng talon. Ang buong akala ko ay nag-iisa lamang ang nakatindig na usa. Pero nang igala ko ang paningin ko, ay may nakita akong ilang pares pa ng mga paa. Marami ang mga ito. May mga kasama nito. Tila ba nag-uusap ang mga usa at ang nilalang. Halatang gigilito at desidido na hanapin ako. Pero ang mga usa na yon ay pinalibutan ng mga nilalang na tila ba handa silang labanan ito. Maya-maya pa ay umatras ang nilalang na yon. Kasabay nito ay ang paglabas ng isang matanda na may suot-suot na balabal sa ulo. Meron itong palamuting tila ba balahibo ng hayop. Ang damit nito ay bahag na gawa sa dahon ng pinatuyong anahaw. May daladala itong tungkod at may sukbit na tila ba isang talibong sa bewang nito. Ang talibong ay isang uri ng itak, Sir Seth. Pero medyo manipis ito at napakatalas kapag palagi itong hinahasa. Pagkakita ng nilalang sa matanda ay dali-dali itong tumakbo palayo. Napakabilis ng pagkawala nito. Nang wala na ang nilalang ay dahan-dahan akong tumayo sa pagkakadapa sa may damuhan. Lumabas ka na riyan. Ligtas ka na. Kasabay ng salitang narinig ko ay ang paghawi ng usa sa nagsisitaas ang mga damo. Mabuti na lang. Nakita ka ng mga alaga ko. Nakilala nito ang kwintas na suot-suot mo. Saan mo ba'y nakuha yan? Tanong ng matanda. Ito, bigay po ito ng lolo ko. Bago pa siya namatay. Sino ang lolo mo? Si Lolo Inteho. Kinakabahan kong sagot. Hindi ko naman kilala ang matandang nasa harapan ko. Si Inte? Lolo mo si Inte? Opo, lolo ko po siya. Yung matanda na nangangalaga ng hayop dito sa kagubatan nun. Yung dating mga ngaso pero pinili at minsan lang ito kumanghuli ng hayop. Kilala ko si Inte. Pero hindi ko alam na sa'yo pala ipinamana ang kaalaman nito. Ho, ano po yung ibig niyong sabihin, Manong? Matalik kong kaibigan si Ante. Alam ko rin na medyo matagal na siyang pumanaw. Madalas kong dinadalaw yung puntod niya. Nagbabaka sakali ako makapagbigay siya ng senyalis kung saan niya iniwan yung kanyang kaalaman. Iho, isang magaling na mananambal ang lolo mo. Hindi lang ito basta-bastang mananambal. Isa din itong magiting na hangaway. Tagapagligtas ng kalikasan at ang mga nakatira rito. Isa na doon yung mga usa. Wika ng matanda nun. O siya, umayos ka na. Ihahatid ka namin sa inyo para makauwi ka ng ligtas. Hindi naman na ako tumutol pa. Dahil nagmamadali na rin akong umuwi nun. Bago pa man ako makalabas ng bundok ay nagtanong ako sa matanda. Manong, ano po yung pangalan nyo? Tawagin mo na lang ako sa pangalang Moniz. Matalik na kaibigan ng lolo mo. Manong Moniz, pwede po ba tayong magkita muli sa susunod? Marami kasi akong gustong itanong sa'yo. Sige, kapag may pagkakataon. Malapit lang ang bahay ko sa kubo nyo sa taas ng bundok. Sige po, Manong. Magkita na lang po tayo doon. Maraming salamat po sa pagligtas sa buhay ko. Lalo na sa alaga niyo na siyang sumuwag sa akin nun. Kaagad na akong lumabas ng bundok. Binaybay ang bahay namin. Dala-dala ko pa rin ang mga nakuha kong kahoy
at ang mga halamang ugat na nakuha ko sa bundok noon. Halos hindi ko lubos maisip na muntik na ako mapahamak at ang nilalang na aking nakita. Hindi ko may paliwanag at mailarawan kung ano bang klase ng nilalang yon. Pagpasok ko ng aming bakuran ay kaagad kong nakita si Itay na nakatanaw sa daraanan ko. Napahinga ito ng maluwag na makita niya akong ligtas na nakauwi nun. Paglapag ko ng pasan kong kahoy at iba pa, saka ko pa lamang naramdaman ang pagod at panghihina. Napaupo ako sa tabi ni tatay at kaagad na nawalan ng malay. Pag-gising ko ay nasa loob na ako ng bahay at nasa higaan ko na. Nakapagpalit na rin ako ng damit at malinis ng katawan ko na kanina lang ay napakaraming dumi na galing sa damuhan kung saan ako tumilapon. Kagad kong hinanap ang aking ama. Gabi na pala. Nakasiga ng aming mga gasera. Nadatnan ko ang mga ito sa lamesa na naghahapunan na. Gising ka na pala anak. Halika na, kumain ka na. Pagkatapos mag-usap tayo ha. Sige po tay, marami akong itatanong sa inyo at may ikikwento din ako sa nangyari kanina sa gubat. Yun ang alaan to eh. Bigla ka na lamang hinimatay pagkarating mo kaninang hapon. Ano bang nangyari? Punong-puno ka pa ng dumi. Tanong ni Itay habang sumasandok ng kanin at ulam. Tay, albularyo po ba si Lolo Inte? Oo anak, albularyo yung lolo mo. At alam kong sayo niya iniwan yung kaalaman niya sa mga lihim na karunungan. Paano yun tay? Batang-bata pa ako nang mawala si Lolo. Hindi ko nga alam kung ano yung ibig sabihin ng kwintas na suot-suot ko eh. May kaibigan yung lolo mo na ermitanyo. Nakatira yon sa kuweba na malapit sa kubo natin sa bundok. Si Manong Muniz po ba yung ibig mong sabihin tay? Nagulat naman si Itay kung paano ko nakilala si Manong Muniz. Iniligtas niya ako kanina sa nilalang sa talon. Biglang napatutok ang mata ng pamilya ko sa akin. Nagulat ang mga ito sa sinabi ko. Anong nangyari sa'yo sa talon, Lanto? Uminom lang ako ng tubig dun, Nay. May nakita akong babae na naliligo. Kala ko normal pero napakatulis nung tenga tsaka yung ngipin niyang liliit po, matulis din. Magindarang nakita mo anak. Wika ni tatay. Yan yung mga mahilig magpanggap at maninlang. Hindi yun tumalab sa'yo dahil suot-suot mo yung agimat ng lolo Inte mo. Muntik na ako mapahamak. Pero bigla pa akong sinawag ng isang usa. Tumilapon ako sa nagsisitaasang baho-baho at dun ko nakita kung paano hinarap ng mga usay nilalang na yon. Dun rin po nagpakita si Manong Muniz. Ang lolo Inte mo, tagapangalaga ng mga usa nung araw. Pero nawala mga ito nang mamatay ang lolo mo. Anak, kailangan mo makausap si Apo Muniz. Siya lamang ang nakakaalam ng kadahilanan kung bakit namatay ang lolo mo. May hinala akong siya na din ang pansamantalang nag-alaga sa mga uso na yon. Kung bukas na bukas din ay samahan kita papunta sa tahanan nito. Sige po Itay. Nang gabing yun ay hindi naging maganda ang tulog ko. Maging ng aking magulang at mga kapatid. Panay ang rinig namin ng kung anumang ingay sa labas nun. Mabuti na lamang at ang bahay namin ay gawa sa matitibay na kahoy na kinuha pa noon ng aking lolo Inte at ni tatay sa bundok. Kahoy na mahirap hagilapin sa ngayon at kung meron ay sadyang napakamahal na mga ito. Nakakatakot na nakakapangilabot ang tunog ng nilalang. Naaamoy din nila ang hindi kaaya-aya nitong amoy. Hanggang sa rinig at amoy lang naman dahil sa kung anong kadahilanan ay hindi makalapit-lapit ang nilalang sa aming tahanan. Hanggang sa naramdaman namin itong lumayo nang minsang pinilit nitong hawakan ang mismong aming bintana. Pagkahawak ay nakarinig kami ng paghiyaw, kasabay ng pagbitaw ng kung anong kamay sa sara ng bintanang yon. Tila ba na kontento na lamang sa tila ba pananakot nito sa amin.
Nagtagal yun hanggang madaling araw. Pagsapit ng 3:00 na madaling araw ay agad naman itong nawala. Saka pa lamang kami nakatulog ng maayos, Sir Seth. Makalipas ang halos 3 oras ay ginising na ako ni Itay. Nagkape lamang kami at kumain ng nilagang kamoting kahoy para magkalaman ng tiyan bago umakyat ng bundok. Sa aming paglalakad paakyat ay madadaanan namin ang talon kung saan ako uminom at kung saan ko nakita ang nilalang. Sinisipat ko ang ilog sa ibaba ng talon pero wala naman akong nasilayan ng mga panahon na yon. Pero ang pakiramdam na naroroon ng nilalang ay nararamdaman ko pa rin. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari sa akin noon. Tila ba naging matalas ang aking pandinig? Ang pandama ko naman ay mas lalong naging sensitibo na maliit na bagay o kahit napakahinang ingay o huni ng hayop ay nararamdaman at naririnig ko na yon. Tila ba natatansya ko rin ang distansya nito sa amin na animoy kusang nagkakalkula ang aking utak. Alam kong nariyan lamang ang nilalang na nagmamasid sa malayo. Pero tila ba hindi ito makalapit na nag-aalangan. Patuloy lamang kami sa pag-akyat ng bundok hanggang makaabot na kami sa bahay kubo na itinayo pa ng aking lolo Inte at Nitay. Pagkarating namin sa lugar, hindi ko maipaliwanag pero naramdaman ko ang paghawi ng isang bagay sa itaas ng kubo na yon. Dahilan para nasilayan yun ng aking ama. Nakapagtataka anak. Kanina lang hindi ko makita yung kubo. Pero ngayon nandito na pala tayo sa harap nito. Nandito lang naman yung kubo tay ah. Kanina ko pa nakikita. Nagtataka nga ako kung bakit ka umikot-ikot eh. Saad ko pa dito. Ano? Lanto, hindi ko nakikita kanina. Napangiti ako, Sir Seth, dahil ramdam ko na tila ba may koneksyon ako sa kubo ng aking lolo. Ang pintuan ng kubo kanina na hindi mabuksan-buksan ni Itay. Pero nang ako nang pumihit ng pintuan, tila ba may sarili itong buhay na kusa itong bumukas doon. At doon bumungad sa akin ang laman ng kubo. May maliit na upuan at may medyo mahabang lamesa. Tila ba ginagamit yon kapag may pagpupulong. Malinis at maayos ang kubo na yon, na animoy nililinisan ito araw-araw. Sa isip-isip ko, pwedeng-pwede akong manirahan doon kahit ako lamang mag-isa. May iba't ibang pananim na gulay sa paligid na kahit napakatagal nang pumanaw si lolo, buhay na buhay pa rin ang mga ito. Pumunta ako sa bandang likuran. Pinagmasdan ko ang sari-saring halamang ugat at mga halamang gamot. Nang biglang may tumabi sa akin noon. Isa yung usa na may mahaba at may 2 sanga ng sungay. 2 sanga nang ibig sabihin ay kaedad ko lamang ang usa na yon. Laking gulat ko nang bigla itong humuni na tila ba nagsasabing sumasang-ayon ito sa akin. Halos hindi naman ako makapaniwala sa inasal ng hayop na yon. Nilapitan ko ito para haplusin at talagang napakaamo nito, Sir Seth. Hindi na rin ito umalis pa sa tabi ko. Kung kaya tinawag ko si tatay para ipakita dito ang usa. Nakita niya ito. Nanatili muna kami sa loob ng kubo at naghanda ng aming pananghalian noon. Naroon din ang usa sa aking tabi. Ilang saglit pa ay may narinig ako mga ibon na nagsipagdapuan sa puno na nasa labas lamang ng kubo. Pero hindi man lamang ito nararamdaman ni Itay. Sumapit ang takip silim. Nakita na namin si Apo Munis na paparating. Pero nararamdaman ko rin sa paligid na maraming umaaligid na hindi kanais-nais ng mga nilalang. Nanatili pa sa labas ng kubo si Apo Munis. Nag-uusal ito doon at ilang sandali pa ay nagsidatingan ng iba't ibang uri at laki ng mga usa. Dumungaw naman sa pintuan ng usa na sumama sa akin
na tila ba binabati nito ang mga hayop na nasa paligid. Hindi ko may paliwanag ang kasiyahan na aking nararamdaman ng mga oras na yon. Tila ba biglang nabuo ang matagal ng puwang sa pagkatao ko. Hindi ko may paliwanag. Hindi ko maintindihan, pero iba ang kasiyahan na dulot ng aking mga nasilayan ng mga panahong yon. Masaya kong nilapitan ng mga hayop, kasama na rin ang usa na unang nagpakita at sumama sa akin. Hindi nga ako nagkamali, Lanto. Ikaw ang pinili ng aking kaibigang si Inte. Ikaw ang tagapaghalilis sa kanyang mga naiwang tungkulin. Ang tagaprotekta ng kalikasan. Narito ako para isauli ang kanyang mga alaga. Inihabilin niya ito bago pa man siya namatay. Ay, kung nakinig lang ito sa akin noon, sana hanggang ngayon, kasama pa rin natin siya. Apo, ano po bang ginawa ni Lolo? Pumasok na muna tayo sa kubo. Doon na natin pag-usapan. Kaagad naman kaming pumasok sa kubo nun, kasama mga malilit na usa. Ang malalaki naman ay pumaikot sa bahay at ang iba naman ay sumuot sa silong ng kubo nun. Nagtataka ako na natutuwa sa ginawa ng mga hayop. Pagpasok namin sa kubo ay kagad nagsimulang magkwento si Apo Muniz. Alam mo iyo, napakabait ng lolo mo. Hindi ito marunong gumamit ng dahas. Sa awa nito sa mga nilalang, masama man o mabuti. Ang katwiran nito ay may karapatang mabuhay ang lahat ng nilalang. Maging ang mga magindara na hindi niya dapat pagkatiwalaan. Nilinlang siya nito na naging dahilan kung kaya't nabiktima ito ng nilalang. At sa tingin ko, Lanto, naroroon pa rin ang lolo mo sa poder ng nilalang. Hindi ako naniniwalang basta-basta lamang ito nawalan ng hininga sa ganon kababaw na sakit lamang. Hindi ba, Belino? Tanong ni Apo Muniz kay Itay. Yun din ang paniniwala ko, Apo. Wala nga lang talaga akong pruweba kung kaya't hindi ako sigurado. Wika ni Itay nun. Apo, may maitutulong ba ako para maisalba ko yung lolo ko? Tanong ko naman sa ermitanyo. Yan ang dahilan kung bakit kita pinapunta dito, Lanto. Dahil ito ang lugar para magsanay. Hindi kita pwedeng puntahan sa bahay niya sa Patag. Maraming tao doon at maraming matatenga sa paligid na hindi natin alam. Kung kaya't mainam na dito tayo. Bukas ka na namin ng umaga ihatid sa inyo, Abel. Hindi naman makakalapit ang nilalang sa bahay niyo. Sinelyuhan namin yun, Inte, kung kaya't sigurado akong ligtas sa mag-iina mo doon. Wika ni Apo Muniz. Kagad na napalagay ang loob namin ni Itay sa sinabi ng Apo. Ako naman, desidido na at handang-handa ng aralin kung ano man ang kinakailangan kung matutunan nun. Alang-alang sa aking lolo Lente. Ngayong alam ko na ang totoong nangyari, ay hindi ako papayag na mangyari pang muli sa iba ang nangyari sa mismong lolo ko. Kinabukasan, magkasama naming inihatid ni Apo si Itay sa bukana ng gubat na daan papunta sa bahay namin sa Patag. Nang makalabas na ito ng gubat ay saka pa lamang kami naglakad pabalik ng bundok ni Apo. Muli kaming dumaan sa talon kung saan ko nakita ang nilalang at ang talon kung saan nakakulong ang aking lolo Inte. Pinapangako kung ako yung tatapos sa'yo, demonyo. Wala ka ng ibang mabibiktima. Kung sino man yung huli mong nabiktima, hanggang doon ka na lang. Hintayin mo yung pagtutuos nating dalawa. Wika ko pa nun. Maya-maya pa ay may matinis na tinig kaming narinig na animoy galit at nanggigigil ito. Sa galit ko sa nilalang ay napasigaw ako ng, Magalit ka pa, demonyo! Hintayin mo yung araw na magtutuos tayo. Nagsimula ang pagsasanay ko ng mismong gabing yon. Una ay ang tibay ng tuhod sa pagpanalangin. Nakaluhod lamang ako buong magdamag at nagdadasal.
Nung unang 2 oras ay tila ba hindi ko kakayanin ng matagal na pagluhod at ang pananatiling gising na magdamag. Pero nang kondisyon ko ang aking isipan na kailangan kong gawin yon. Kailangan ko ang tibay ng tuhod at buo na pananampalataya at buo ang loob na malampasan ang pagsubok. Tila ba magnet na nawala ang aking puyat at pagod nun. Kinabukasan, maagang maaga pa lamang ay iba't ibang amoy na ang sumalubong sa akin nun. May amoy dugo, amoy malansa, amoy suka, pawis dumi, at kung ano-ano pang hindi kaaya-aya sa pangamoy. Masuka-suka ako nung una pero sinabihan ako ni Apo na kailangan kong mapangibabawan ng anumang klase ng baho sa paligid. Marami ang hindi nakakaalam, pero ang esensya na nagmula sa iba't ibang amoy ay nagdudulot ng pagkawala ng konsentrasyon at pagkalito ng isipan. Kung kaya't kailangan ko umanong sanayin ang sarili ko sa iba't ibang klase ng amoy na yun. Isa ang nakakasingasing na amoy sa mga ginagamit ng nilalang para lituhin ang kanyang biktima. Pagkatapos kong malampasan ng mga pagsubok na yon, dali-dali naman akong sinubok sa lagas at tiksi ng katawan at isipan. Yun ang pangunahin kong panlaban sa nilalang. Kailangan kong mahulaan at mabasa ang kanyang isipan at taktika. At para mahasa ko ang isipan ko, ay ang bayawak na alaga ni Apo, ang kanyang ginamit para sa aking pagsasanay. Maliksi, matalas na paningin at napakabilis na paggalaw ng bayawak. Meron din itong amoy na kahalintulad ng magindara, kung kaya't yun ang perpektong nilalang para sa aking pagsasanay nun. Inabot ako ng ilang linggo sa pagsasanay hanggang sa makabisado ko ang lahat ng antas ng pagsasanay para kaharapin ang nilalang. Hanggang sa sumapit na ang araw ng aking pinakahihintay. Biyernes, bago pa man magtakip silim ay lumakad na ako papunta sa talon. Kasama ko ang mga alagang usa ng aking lolo Inte. Napag-usapan na namin ni Apo Monis ang desisyon kong kaharapin na ang nilalang. Mabilis akong naglakad papuntang talon. Ang tanging armas kong dala ay ang punyal ni Lolo Inte na nakita ko sa ilalim ng papag. Kapag titingnan mo ito, Sir Seth, hindi mo aakalaing may talim ito. Mukha itong simpleng punyal lamang pero kapag may alam ka sa lihim na aral, ay saka mo lamang makikita kung gaano ito katalas at kung gaano ito nakakatakot. Napaisip ako kung bakit hindi ito nagamit ni Lolo. Pero naisip ko rin na marahil ay hindi niya ito nadala ng mga araw na nalinlang siya ng nilalang. Pagkarating ko sa talon, nakita ko kaagad ang isang tila ba nakakabighaning babae na naliligo dun sa parte na yon. Kumakanta ito ng himig na kung ang normal na tao lamang ang nakakarinig, ay maaaring mahipnotismo na at nalinlang ng nilalang na ito. Pero sa pandinig ng may kaalaman sa lihim na aral, napakatinis ng tinig na yon. Pagkarating ko sa talon, kagad akong uminom ng tubig. Napag-alaman kong ang tubig ng talon sa itaas na bahagi kung saan ako uminom nung una kong makita ang nilalang ay sagrado. Yun ang dahilan kung bakit nabuksan ito ang aking kamalayan at ang aking ikatlong mata. Ang tubig din na aking nainom ang dahilan kung kaya't hindi ako nalinglang na magindara. Pagkakita ko sa nilalang, dali-dali akong umusal ng dasal para sa dungan. Kailangan kong palakasin at pataasin ang aking poder para pamproteksyon. Ang alaga kong usa ay nakasud lamang ito. Hindi ito basta-bastang usa. Kawal ang mga ito ng kanilang mundo. Mundo ng mga engkanto. Narinig ng magindara ang pag-usal ko ng orasyon. Napalingon ito sa aking kinatatayuan. Sinubukan pa ako nitong linlangin sa pamamagitan ng pag-anyo nito
bilang isang maganda at nakakabighaning dilag, pero hindi na nito maitago ang kanyang totoong anyo noon. Nagsimula itong nagpakawala ng nakakarinding ingay. Matinis itong nakakahilo kapag pinakinggan. Mabuti na lang at isa ito sa mga inaral kong mapagtagumpayan. Sunod ay ang pagpakawala nito ng napakalansang amoy. Hindi rin ito nagtagumpay. Mabisa mga inaral ko at napagtagumpayan ko ang lahat ng yon. Ang sunod na ginawa nito ay ang pagpalit nito ng anyo at nagpakawala ng iba't ibang imahe. Doon na lumabas sa mga alaga kong usa. Sila ang gumagabay sa akin kung nasaan ang totoong nilalang na kailangan kong karapin at patayin. Sinugod ako ng mga pinakawalan nitong imahe. Nakipagbuno ako sa mga ito, pero napagtanto kong hindi ganun kabilis kumilos sa mga imahe na yon. Tanging isang galaw lang ang kayang gawin ng bawat imahe na yon, kung kaya't mabilis ko lang mapagtagumpayan ang mga yon. Medyo nahirapan ako sa mismong nilalang. Tila ba may kung anong hipnotismo itong inuusal na animoy humihele sa akin na naging sanhi ng panghihina ng katawan ko at nagpapabigat na mga talukap ko sa mata. Naging maagap naman ang mga alaga kong usa. Dali-dali ako nitong sinuwag kung kaya't tumalapon ako sa may di kalayuan. Sapat na para magising ang aking diwa nun. Nagsimula na namang mag-orasyon na magindara at para malabanan ang kung anumang panghipnotismo nito, ay sinugatan ko ang aking palad at kaagad na hinayaang pumatak ang dugo ko sa lupa. Dahilan para magwala ang nilalang na yon. Tila ba sabik ito sa dugo at animoy nababaliw itong sumugod sa akin. Inihanda ko ang aking sarili sa pagsugod nito. Nang malapit na ito sa kinaroroonan ko, ay kaagad ako nitong hinampas gamit ang kanyang buntot. Pero sinalubong ko yon gamit ang punyal. Hinampas ako nito sa katawan pero hindi naman ito ganon kasakit dahil nasugatan ko ang buntot nun, na siyang dahilan kung bakit napahiyaw ang nilalang. Hindi mo ako malilinlang, demonyo. Kung yung lolo ko ay may awa sa kagaya mong mapanlinlang, ibahin mo ako. Wika ko dito. Muli itong nagpakawala ng matinis na sigaw. Aakma itong uusal para gumawa na naman ng kanya mga imahe. Pero mabilis itong sinuwag ng alaga kong usa na naging sanhi ng pagkabuwal nito sa lupa. Dali-dali ko itong inundayan ng saksak nun. Mabilis itong nakatayo kung kaya't hindi ko ito napuruhan, pero sapat na ang tama nito sa balikat para panghinaan ng isang kamay nito. Inilabas nito ang napakahaba niyang dila, na tila ba hugis ng dila ng ahas. Lanto! Mag-ingat ka sa laway ng magindara. Punong-puno ng makamandag at laso ng laway ng nilalang na yan. Huwag mong hayaang matamaan ka sa balat mo, kahit konti. Sigaw ni Apo Muniz nun. Naalarma ako at umalerto sa sinabi niya ni Apo. Dali-dali akong sinugod ng nilalang gamit ang buntot nito. Nilabanan ko yun gamit ang aking punyal. Nasugatan ko ito, pero mabilis itong umikdat at binugahan ako ng kanyang laway. Bago pa man ito makaabot sa akin ay mabilis na iniharang ng isa kong alagang usa ang kanyang katawan. Itong sumalo ng laway na magindara. Kagad itong natumba at nakita ko ang pag-usok ng katawan ng alaga ko na yon. Hindi ko napigilan ng sumigaw kasabay ng pagtulo ng luha. Ibinuwis ng aking alaga ang kanyang buhay, alang-alang sa aking kaligtasan. Dinoble ko ang pag-iingat. Hindi ako makakapayag na may isa pa akong alaga na mawala, nang dahil lamang sa aking kapabayaan. Inaral ko ang bawat galaw ng nilalang, nang minsan ko pang makita na muli nitong gagamitin ng kanyang buntot. Yun din ang ginamit kong taktika para makalapit sa nilalang na yon.
Hindi ako umilag sa pag-atake nito. Sinalubong ko ito sabay hampas sa kanyang dila ng hawak-hawak kong latigo na gawa sa makabuhay. Dali-dali itong napahiyaw sa sakit. Bigla ko itong dinaganan, kasabay ang pagsaksak ng aking punyal sa mismong dibdib nito. Dahil sa punong-puno ng orasyon ng aking punyal, kaagad itong tumagos sa makapal na balat ng nilalang. Pagbagsak ng likod nito sa lupa, dali-dali kong diniinan pa ang pagsaksak sa dibdib nito. Dahilan, para maabot ang mismong puso ng nilalang na yon. Unti-unti itong nawalan ng hininga at kaagad na bumalik sa orihinal nitong anyo. Tila ba isa itong tao na napakapayat. Nakatayo ang naninigas nitong mga buhok na tila ba maninipis na alambre. Matutulis ang ngipin. May palikpik at kaliskis ang balat. Tumutulo ang luha ko habang pinagmamasdan ng wala ko ng buhay na alagang usa. Kinausap ako ni Apo. Isipin ko na lamang na isang sakripisyo ang alaga ko para mapagtagumpayan ko ang aking misyon. Saglit ako nagpahinga sa pagod nun at makalipas ang ilang sandali, bumaba na kami sa ilog. Doon namin nakita na may maliit na kuweba kung saan napag-alaman namin na tirahan yon ng napatay kong nilalang. Gamit ang lata na may uling at may siga, nilagyan niyo ni Apo ng kamangyan at insenso. Saka yun pinatakan ng tubig na galing sa simbahan. Inilagay niya ito sa bukana ng kuweba. Hinayaang pumasok ang usok sa loob-looban. Namangha ako nang makita ko ang iba't ibang puting usok na animoy lumalabas sa kuweba na yon. May iba't iba itong hugis, kasabay ang pag-ihip ng malamig at banayad na hangin. Binabati kita, Lanto. Nagtagumpay ka. Sa wakas, nakawala na sa pagkakulong ang mga kaluluwang nabihag ng nilalang na yon. Wika ni Apo Muniz. Sa muli ay pumatak ang luha ko habang umuusal ng pasasalamat sa Panginoon. Sa pagod ko, kagad akong nakatulog. Pagkabalik namin sa kubo, halos magumaga na yon. Pagkagising ko, mataas ng sikat ng araw. Si Apo Muniz ay kasalukuyan ng naghahanda sa pagbabalik sa tinutuluyan nitong kuweba. Ako naman ay naghanda na rin. Saglit na nagkape. Pagkatapos ay bumalik na sa poder ng aking pamilya. At doon ay pinagpatuloy ang aking panggagamot.